Ang iyong mga salita at pangaral ay naging pagkain ng aking kaluluwa. Salamat, O Diyos Ama, sa iyong pagkapili sa akin upang maging ina ni Jesus. Siyang naging aking mahalagang yaman. Ngunit, Ama sa langit, sa mga sandaling ito, ako itulungan mo sa aking pagdadalamhati. Alam kong ang aking si Jesus ay kailangang maghirap at magpakasakit upang maligtas ang sangkatauhan. Subalit, kung aking naaalala ang mga pangyayari sa mga nakalipas na araw, ang puso ko ay nawawasak at ibig sumabog ng aking dibdib sa pighati. Nang siya'y dakpin ng mga sundalo, ginapos nila ang aking anak na animoy isang mabangis na hayop. Iniharap siya sa madla, nilait at inalipusta na parang isang pusakal na kriminal. Iginapos siya sa bato at hinagupit hanggang sa magdugo at mangitim ang buo niyang katawan. Hindi pa sila nasiyahan. Pinutungan pa nila ang kanyang ulo ng koronang tinik. At siya ay kinutya-kutya. At hindi nila nilubayan ang aking anak. Siya ay hinatulang ipako sa krus. Kahabag-habag ang aking anak nang siya'y makita kong nakabayubay sa krus. Nadurog ang aking puso nang siya'y ilapag sa aking kandungan. Walang buhay. Patay na. Patay na ang aking bunsong mahal. Sinabi ng aking anak noon na ang templo ng Diyos ay kaya niyang iguho. At sa ikatlong araw ay muli niyang itatayo. Mga salitang di naunawaan ng mga tao. Ama! Ama! Ibalik mo na sa akin ang aking anak. Hayaan mong muli ko siyang masilayang buhay. Hindi isang malamig na bangkay. Nais kong makita siyang muli na makisig at malakas. Kayang paglabanan ang kahinaan. Nais kong ipalit sa kanyang libingan ang mga alaala ng kanyang pagkamatay. Ang lubay at pasakit sa aking puso. Panginoon, natupad na ni Jesus ang kanyang tungkulin. Napagwagian na niya ang kasalanan na naglayo sa iyo sa sangkatauhan. Panginoon, nang tanggapin ko ang pagiging ina ng iyong anak na siyang magiging tagapagligtas ng sanlibutan. Ako
ako'y walang hiniling. Bagkus, tulad ng isang alipin, ako ay sumunod lamang sa iyong kagustuhan. Ngunit ngayon, Panginoon, nagsusumamo ako sa iyo. Ako'y iyong dinggin sa aking hiling na makita muli si Jesus. Hindi ko na makayanan, Panginoon. Nanlalamig na ang buo kong katawan sa dalamhati. Tila ba tumigil na ang pagdaloy ng dugo sa aking katawan. Wala na rin luhang pumapatak sa aking mga mata. Maawa ka sa akin, Ama. Naganap na ang lahat, mahal kong ina. Hindi mo na kailangang tumangis pa, sapagkat napagwagian ko na ang kadiliman. Ang pagtutubos ay naganap na. Mahal, salamat. Maraming salamat sa iyong pagsilang sa akin, sa iyong pagpapalaki at pag-aaruga sa akin, sa pagsubaybay mo sa aking buhay hanggang kamatayan. Ang iyong dalangin ay naging lakas ko upang makayanan ang aking paghihirap at pasakit. Ito ang nagsilbing gabay ko sa aking paglalakbay sa lupa at maging sa kabilang buhay. Nais kong iyong mabatid na nadurog din ang aking puso nang ikaw ay aking masalubong patungo sa Kalbaryo. Nadama kong sumisigaw ang iyong kaluluwa sa pighati. Ngunit walang anumang salita ng pagtutol ang namutawi sa iyong mga labi. Habang ako'y nakabayubay sa krus, nakita ko ang pananangis sa iyong mga mata. At batid kong isa-isa mo binibilang ang aking mga sugat habang tahimik na nananaghoy. Nagkaisa ang ating mga puso sa paghihirap, kaya't ikaw rin ay kaisa sa aking nagawang pagliligtas. Naging kalugod-lugod ka sa Ama. Buong tuwa niyang tinanggap ang iyong mga dalangin at pagpapakasakit na animoy mahalimuyang na mga bulaklak at matatamis na awitin na karating sa langit. Mahal kong ina, ang buong kalangitan ay umaawit ng parangal sa iyo. Dakilang ina ng sangkatauhan. Huwag ka nang malungkot, mahal kong ina. Matutupad na ang iyong dalangin. Ako ay muling makitang buhay. Ang aking muling pagkabuhay ang siyang magsisilbing magandang balita ng kaligtasan at magiging batayan ng pananampalataya sa kabutihan
ng aking Ama sa langit. Saan sila pupunta?